Magandang araw mga kaibon. Ngayon nga, isa na namang linyada na makikita dyan sa Bio-Research Bio-Pigeons ang pag-uusapan natin ngayon. Ang linyadang ito nga ay halos 40 years na dinomina ang racing pigeon dyan sa Belgium at nanalo na nga ito ng mahigit 1,000 beses. Kaya naman isang napakagaling na linyada nito pag-uusapan natin ngayon. Yan ay walang iba kundi si Strong Jan o ang Jan Grondeliers Pigeon. Pero syempre bago yan, shoutout muna tayo. Shoutout Fang J Love TV. Shoutout Bones Hunter Love TV. At shoutout Baldon Ernesto Jr. At syempre yan yung mga sumusuporta sa atin. Bukod dyan, shoutout din tayo kay Ears Sablan at sa Bio-Research Bio-Pigeons dahil sila ang nagsuggest na Jan Grondelier Pigeons naman ang pag-usapan natin ngayon. Magandang araw mga kaibon. Ito ang Racing Pigeon Series featuring Bio-Research Bio-Pigeons. Ayon nga sa Bio-Research Bio-Pigeons na mayroong humigit kumulang na 6,000 kalapati, ang Jan Grondeliers ay mahigit na 40 years sa pigeon business. At ito nga raw si Jan Grondeliers ay maraming pasok na Jansen, kaya halos o kasing galing ito ng mga Jansen pigeon. Tinawag nga rin siyang Strong Jan dahil nga itong si Jan ay napakagaling na champion at nagdomina ng halos lahat ng karera sa kanilang lugar sa loob ng 40 taon. Kung saan nakakuha nga ito ng mahigit 1,000 first prize. Grabe, ang dami. 40 provincial victories at national wins sa Limoges, St. Vincent at Bergs. Sinasabi nga na itong si Jan Grondeliers ay kayang manalo sa kahit na ano pang karera. Pero syempre, paano nga ba nagsimula ang kwento ng Jan Grondeliers Pigeon? Pero bago yan, wag po nating kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating YouTube channel. Ito nga si Jan Grondeliers ay pinanganak noong May 10, 1920. Nagsimula siyang mag-alaga ng kalapati noong 11 years old pa lang siya. Naging interesado nga siya sa pag-aalaga ng kalapati dahil sa kanilang kapitbahay. Ang kanyang maliit na loft ay makikita sa garden ng kanilang bahay hanggang sa sumiklab nga ang Second World War. 1948, nang isinantabi muna ni Jan Grondeliers ang pagiging fancier nang i-manage niya ang kanyang kapatid na si Robert na isang bicycle racer para sa Olympics. At hindi naman sila nabigo dahil nakakuha nga ito ng silver sa nasabing palaro. 1952, sa ikatlong pagkakataon ay muling nag-alaga ng kalapati itong si Jan, pero ngayon nga mas determinado na siya sa pag-aalaga. Isa nga sa natutunan sa pagmamanage sa kanyang kapatid na in-apply niya sa pag-aalaga ng racing pigeon ay ang exercise at motivation. Ito nga raw ay mahalaga gamit ang mga quality na ibon. Ang unang kalapati nga nitong si Jan ay mula sa isang fancier sa kanilang lugar na nagdodomina ng speed competition halos linggo-linggo na nagngangalang si Bamens. Ito ngang si Bamens ay nanalo ng mahigit 50 prizes kung saan 10 doon ay first prize. Ito ngang si Jan ay pumunta kay Bamens para kumuha ng 3 sa pinakamagagaling nitong ibon. 1953, nanalo nga itong si Jan ng 2 o 3 beses at dito nga nagsimulang makilala ang isang superstar ng pigeon sport. Kumuha rin siya ng ilang ibon mula sa isang nagngangalang Durant at isang ibon mula sa isang sikat na national champion na si Hector Desmet. 1955, nagkaroon ng hindi magandang experience itong si Jan sa isang mahirap na karera at natalo nga siya rito ni Fernand Kellens. Sa oras na iyon, naisip niya na mas magagaling ang ibon nito kaysa sa mga ibon niya, kaya hindi siya nagdalawang isip na bumili ng 10 kalapati mula rito na nagkakahalaga ng 500 Belgian franc. Nalaman niya rin na ang mga linyada nga nito ay mula kay Gaysken, kaya hindi ito nag-aksaya ng panahon. Pinuntahan niya si Gaysken at bumili rin dito ng 10 kalapati na nagkakahalaga naman ng 1,000 Belgian franc ang isa. At ang base bloodline naman itong Gaysken ay mula kina Jack Tournier, Jos van den Bosch at Jansen. 1957, naging maganda ang mga lipad ng Kellens at Gaysken pigeon mula kay Jan Grondeliers. 1958, nang manguna ang 8 ibon nitong si Jan sa isang karera laban sa mahigit na 1,000 kalapati. 1958 din nang mabili niya si Blue of 1948, isang checkered hen
na naging base mother ng kanyang mga ibon. Mula ito sa Jansen Brothers ng Arandok na mula sa mga super birds ng mga ito. Kaya masasabi nga na quality talaga yung ibon na to. At may dugo rin ito mula sa mga super bird ni Staff Van Riet. At pagdating nga ng 1959 ay nakuha na nito ang second place sa National Ace Pigeon o KDBD. At dito masasabing nagsimula ang super career nitong si Jan. Ang pinakapangit nga na resulta ng ibon nitong si Jan ay nung naka 16th place lang siya sa mahigit na 2,000 kalaban. Imagine, 16th place, yun na yung pinakapangit, 16th place laban sa 2,000 kalapate. Kaya masasabing lubhang kahanga-hanga talaga ang mga ibon nitong si Jan. Ang love nga pala nitong si Jan ay hindi kalakihan sa panahon na to, no? 6 meters lang ang haba at hinati niya lang ito sa 2 bahagi. At pagdating nga ng 1960 ay kinakatakutan na itong si Jan. Sa ilang karera nga ay pinayagan lang siya makasali kung 2 ibon lang ang ikakarga niya. Dito na makikita na iniiwasan na talaga ang kanyang mga ibon. Sa panahon na ito, si Franz Stossez ay hindi pa kilala. Itong si Franz ay tagapangalaga ng mga kalapati noon ni Steve Kens. At dahil hindi na nga naging masyadong maganda ang resulta ng mga karera nitong si Steve Kens, napagpasyahan nito na ibenta na lang ang kanyang lahat ng kalapati. At nang mabalitaan nga ito ni Jan, ay binili niya lahat ng ibon. Kasama na nga dyan ang serbisyo ni Francis Stossez. At dito nga, sa pag-aalaga ni Stossez, pinasok naman ang sistema ni Grondeliers. At dito nga nagsimula yung tambalan ng Stossez Grondeliers. Pero take note, 100% ng ibon ay kay Grondeliers. Hindi nga lang nanalo sa mga local races itong mga ibon nila. Nanalo rin ito hanggang provincial at national level. Ngunit hindi nga rin ito nagtagal, no? Nang makahanap nga ng sariling bahay itong si Stossez, ay medyo naging demanding ito pagdating sa financial aspect. Kaya naman nagkahiwalay sila ng landas ni Stossez. Dahil sa kagustuhan nitong si Stossez na magpatuloy sa pangangarera, ay kinuha niya nga ang 18 sa pinakamagagaling na ibon mula kay Jan. At ang iba ay naibenta noong 1965. Pero sa pagsisikap nga nitong si Jan Grondeliers ay naibalik sa kanya ang ilan sa mga ito. Sumikat nga rin itong si Stossez, pero sa katunayan, ang kanyang mga naging super birds ay 50% Grondeliers. Napakadalubhasa nga kasi nitong si Grondeliers sa middle distance at provincial flights. Pero naisip niya na kailangan magdagdag na naman siya ng bagong linyada sa kanyang loft mula kay Gust Hofkens. Sa panahon na ito, alam ng lahat na itong si Strong Jan ay napakagaling pumili kung bibili nga ng ibon. Ilang beses na rin naman siyang kumuha ng ibon mula kay Hofkens dahil itong ang mga Hofkens pigeon. Dahil nga itong si Hofkens ay kumukuha mula kay Fons Jansen, isa sa sikat sa Jansen Brothers, na ang mga naging anak nga ay naging superbird at nag-champion ng ilang beses. Isa pa sa nakuhana na ibon itong si Super Jan, itong si Kobut noong 1970. Nag-advance pa nga siya rito ng tseke para makuha ang magiging anak ng mga superbirds nito. At ang naging resulta nga ay ilang first prize sa ilang mga napalahi niya mula rito. 1978 nang pinuntahan naman niya si Staff Van Riet. Dahil nga sa sinasabing ang Staff Van Riet ay ang fastest pigeon in the world, kasama ang kanyang kaibigan na si Marcel Kretzken, dala ang maraming pera para mabili si Prince na nanalo ng 29 times. Kapatid nga, itong si Prince ng sikat din na si Daniel na nanalo ng 57 times. Nabili nga nila ito ng 60,000 Belgium franc. Kasama ang isa pang kapatid nito na si Stuka. Nanalo nga rin itong si Stuka ng 13 beses. Kasama na nga riyan ang ilang first prize. At katagalan nga ay naging mahusay na breeder ito sa loft ni Jan. Masasabi nga na isa sa pinakamagaling pagdating sa pigeon sport ay itong si Jan Grondeliers. May mga nagsasabi nga sa mga nagcha-champion ngayon na marami silang natutunan mula kay Jan Grondeliers. Sinasabi nga nila na ang maging champion ng 1 o 2 taon ay kahanga-hanga. Pero ang mag-champion ng ilang dekada ay lubhang kamangha-mangha. Kailangan mo munang maging kasing galing ni Super Jan pagdating sa pag-aalaga at pagpili ng breeders. Minsan rin nasabi ni Jan na isa sa katangian ng mga magagaling na ibon ay ang last 3 feathers, flight feathers nito ay halos dapat magkakasing haba. At ang itsura nito ay yung parang kutsilyo na may rounded end
o yung itsurang bread knife. At maganda rin ang mga ibon na malalambot ang balahibo. At yung mga young bird pa nga lang daw na may mga matitigas na feathers o hard feathers ay paniguradong hindi magcha-champion. Nasabi niya rin na ang pagpili at pagbuo ng mga outstanding breeder ay hindi madalian. Maswerte din daw siya dahil ang ginawa niyang outcrossing taon-taon ay nagpuproduce ng mga champion. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay against siya sa inbreeding dahil ginagawa niya rin naman ito. Pero nag-i-inbreed lang siya para mag-produce ng mga gagamitin niya para sa pagkocross ng ibon. Sinabi niya rin na hindi sapat ang magandang loft. Kailangan malinis ito araw-araw. Ang kanyang loft nga ay nililinis 2 beses sa isang araw sa tulong ng kanyang helper. Twice a year, nililinis niya ito ng tubig at pagkatapos ay binibleach. Sagana rin sa vitamins ang kanyang mga ibon, no? So, halos lahat ng available sa market ay nasubukan na nga nitong si Strong dyan. Mapalong o short distance na karera, sinusubukan niya lahat ng vitamins. Nabasa niya rin nga sa isang newspaper mula sa South Africa na halos lahat daw ng kumakarera sa South Africa ay gumagamit ng Supradin. Kaya naman binibigyan niya rin itong Effervescent tablet na ito, kanyang mga ibon. Actually, yung Effervescent o yung Supradin ay para sa tao talaga. Kaya naman, hinahati niya sa 4 ang tableta nito at hinahalo sa 1 litrong tubig. Binibigay niya ito 1 or 2 days or twice a week kung magbigay nga siya nitong Effervescent. At mukhang mayaman talaga itong si Strong dyan, no? Dahil hindi lang mahal na mga breeder ang kaya niyang makuha. Dahil sa tuwing magkakasakit, ang kanyang mga ibon ay sa veterinarian niya ito dinadala. Dahil nga, sabi niya, para sa kanya, it is better to get a specialist advice than to treat the birds for something they do not have. Tama nga naman. At ang panghuli nga, no, yung ang kanyang loft ay lagi niyang pinapanatiling super dry o tuyong-tuyo, no, para hindi magkasakit yung kanyang mga ibon. No? So, yun yung mga ilang diskarte ni Strong dyan. At dyan nga nagtatapos ang kwento ng John Grondelier's Pigeon, no, isang napakagaling na ibon. Isipin nyo, 1,000 beses nanalo. So, yung 1 beses niyang manalo, napakahirap na. Yung 1,000 beses pa. So, isang napakagaling na ibon talaga nitong John Grondelier's. So, makakakita nga tayo niyan dyan sa Bio Research Bio Pigeons. Karamihan ng John Grondelier's nila dyan yung booted o yung cowboy na tinatawag, yung may mga balahibo sa paa. Kaya napakagandang ibon nga ng mga John Grondelier's na makikita natin dyan sa Bio Research Bio Pigeons. Sa mga nagtatanong kung magkano ngayon ang John Grondelier's Pigeon dyan sa Bio Research Bio Pigeons, you may contact Sir Allen Lee dyan sa number na yan. Ulit, magpapasalamat ako sa patuloy na pagsubaybay ninyo dito sa ating channel. Ganon din sa ating mga ninongs dyan sa Bio Research Bio Pigeon sa patuloy na pagsuporta sa mga pigeon vloggers. So hanggang sa muli mga kaibon, ito ang Tuklas Ibon PH. Maraming salamat sa panonood.